Pagkain at presyo ng pagkain. Itong mga literal na gut issue ang palaisipan ng mga nanay at tatay na doble kayod na nga ang hirap, pero hirap pa rin sa pag-budget ng kinikita ng pamilya, lalo na sa pang-araw-araw. Sa tama, wasto at ganap na pagpapatupad nitong dalawang panukalang batas, kasama ang iba pang nating naunang mga batas at patakaran tulad ng Sagip Saka Act, hangad nating pawiin ang alalahanin ng ating mga magulang. Sa Agriculture and Fisheries Extension Services Act, mas mapapalakas ang suporta ng Department of Agriculture sa national level hanggang sa municipal level sa mga magsasaka at mangingisda. Hindi lamang sila tuturuan ng makabagong teknolohiya at mas mahusay na pamamaraan ng produksyon. Bibigyan din sila ng kaalaman sa negosyo, pagpoproseso ng produkto, paggamit ng digital technology at mga paraang makakatulong harapin ang mga epekto ng climate change. Sa ngayon, hanggang regional level lang ang Department of Agriculture. Sa third reading passage na ito at maipasa na rin sa House of Representatives, hanggang municipal at barangay level na ang Department of Agriculture. Meron ng mga foot soldiers, ika nga, para matutukan ang suporta sa ating mga magsasaka at mangingisda. Kapag may sapat na kaalaman ang ating mga food producers, mas tataas ang kanilang ani, mas bababa ang gastos, at higit sa lahat, mas lalaki ang kanilang kita. Kasabay nito, pinalakas naman natin sa ilalim ng Agriculture Co-ops Act, ibinabalik sa Department of Agriculture ang Bureau of Agriculture and Fisheries Cooperatives ng mga magsasaka at mangingisda. Sa halip na magkanya-kanya, magkakaroon sila ng lakas bilang isang organisasyon. Mas madaling makakuha ng puhunan, mas makakaprogreso ng proseso ng produkto, value adding, makapag-imbak, makahanap ng mas magandang pamilihan, makabili sa mas murang presyo ng bulto, ng pataba at iba pang mga pangangailangan at direktang makikipagtransaksyon sa gobyerno at pribadong sektor. Kapag sama-sama ang maliliit na magsasaka at mangingisda, mas malaki ang kanilang kakayahang makipagsabayan sa merkado at mas marami ang naiiwang kita sa kanilang komunidad. Kung tutuusin, ang dalawang panukalang batas na ito ay parang pagtatanim ng isang punong namumunga, hindi sapat na maghasik lamang ng binhi. Kailangan din itong diligan, alagaan at patabain upang mamunga ng sagana. Ganon din sa ating agrikultura, hindi sapat na hikayatin ang produksyon kung hindi natin alagaan ang mga taong nagtatanim at nangingisda. At tulad ng isang lambat ng mangingisda, hindi ito magiging matibay kung iisa lamang ang hibla. Ang lakas nito ay nasa pagkakabuhol-buhol ng bawat pisik. Ganyan din ang kooperatiba. Kapag nagkakaisa ang ating mga magsasaka at mangingisda, mas malaki ang kanilang pagkakataong umasenso. Sa huli, ang dalawang panukalang batas na ito ay hindi lamang tungkol sa agrikultura. Ito rin ay tungkol sa pamilyang Pilipino. Pag mas maraming pagkain, mas mura ito, mas makakaluwag-luwag ika nga ang ating mga kababayan. Pag mas maraming pagkain, mas mura ito, mas maraming mabibili ang ating mga kababayang pagkain masarap, mas maraming handa, at ika nga, pag maraming handa, maraming pwedeng isyaron. Kapag masagana ang ani at huli, masagana ang hapagkainan, mas maginhawa ang pamilyang Pilipino, mas maunlad, matatag, at mas makatarungan ang lipunan para sa lahat. Maraming salamat.